at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian, at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagiang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, dapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hinihiling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigyan namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang value show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Music TV, Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Makichika kay Tita Molly at Tita Gorgie. DZRH Makimbali. Yes! Magandang evening Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok, nanonood, nakikinig dito sa nag-isang programang Showbiz Talk Ganern. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay! Naman! Gorgie, ang ganda ng t-shirts mo. Oo, alam mo magkano bili ko nito? Oo. 30,000. Wow, Oo, 30,000, di ba? Pero sorry Tita Molly, nawalan ka pala ng alahas. Talaga? Oo. Naman? Magkano ba bili mo noon ng alahas? Si Gorgie po, huwag niyo pong pagkakatiwalaan po talaga yan. Kahit kailan po yan, sa totoo lang, sabi niya, kadaldalan po Sabi niya, yung bracelet daw worth 30,000.
So, binati niya kanina yung t-shirt ko. Ay, alam mo magkano bili ko nito? 30,000. Kay Gorgie, hindi na po ako nagtitiwala dyan. Huwag kayong magkukuha. Napakadaldal po. Napakachismosa. Walang lihim. Dito. Sinabi mo yan, ha? Walang inilihim. Lahat ibinulgar. Sinabi mo yan, ha? O bakit ano yung mga inilihim mo? Wala ka namang inilihim. Lahat binulgar mo na. Sinabi mo yan, ha? Hindi ko na isi-share sa'yo pag may nasagap akong pang blind item, ha? Yung pong blind item. Alam niyo po, may isa na akong kinuwento sa kanya dahil inexage niya. Ino-A niya yung kwento. Kawawa naman yung friend ko na actress. Pinahamak niya dahil. Binaligtad na po. Oo, pinahamak niya. Kaya hindi na talaga ako magkukwento sa kanya. Diba? O sino ngayon yung dalahira at mas madaldal? Ako, pag kinikwento ko lang, sa'yo ko lang sinishare. Ikaw, buong mundo mo nang inaano. Kasama pa si Katunying at saka si Ka Jerry. Diyos ko, satellite din yan sila. Alam mo si Katunying at Ka Jerry? Oo. Pangarap talaga siguro niyan, makulong akong dalawa na to eh. Pangalan type mo naman yun. Naku, mauna na silang dalawa. Yun na. Mauna na si Katunying at Ka Jerry. Eto kaya, Tita Molly, ikikwento niya kaya ito, isi-share niya kaya ito kanina. Aloy, thank you very much kay Oski Ricabar, ha? Yung Hello kaibigan po. naming Oski, kaibigan naming vlogger. Ang sipag-sipag niya magkukuha ng mga pictures sa kung saan-saan. May event kanina sa Rockwell, doon sa power plant. Dahil ang daming mga kapamilya artist na dumating. Nakuna niya doon at shinare sa akin ng pictures. Heto, ipakita natin. Yung huling pinakita ko, finorward sa inyo, ayan. Sino mo nakaputi na yan? Dalawa sila. Yung iba pang kuha dyan. Nakaputi sila lahat. Ayan. Sana na may naka-on ang mic mo, di ba? Sana, ayan, tingnan mo, nag-holding hands ang dalawang babae. Sino yan? Hindi ko makita. Si Janela Salvador at sa Clea Pineda. Dahil open na talaga sila diyan sa public place, ha, naglalakad sila naka-holding hands. Anong masasabi mo diyan, Tita Molly? Sino ang sino? Parang pareho. Parang ganun. Para sa mga bading din, ano? Oo. Bakit ano? Ito, ha, Tita Molly. Dapat tayo maglalakad tayong dalawa sa mall. Magkahawak ang kamay natin. Hindi mamamalisyahan, no? Hindi, kasi para pag parehong bakla, di ba? Pag parehong bading na mag-holding hands, kasi parang magkaibigan talaga yan. Magkaibigan talaga. Pero ito kapag dalawang babae, lalo na't pagkilala na ganyan, ba't parang may mali siya? Sa lalaki din. Kung parehong lalaki. Parehong lalaki itsura. Kasi hindi naman sila kung parehong tunay na lalaki. Hindi sila mag-holding hands. Pero may mga itsura, may mga lalaking buwarta, talagang pa-effect nila, pa-secret sila. Hindi, siguro kapag medyo bata na lalaki, tapos medyo matanda na lalaki, ayun isabihin. Pwede sabihin, baka mag-ama, mag-tsuhin. O mag-jowa kasi mas bata. Hindi, pwede. Pwede rin. Halimbawa, ikaw. Halimbawa, parehong gwapo. Example natin. Halimbawa si Norman at saka si Het magka-holding hands. Sino isip? Halimbawa si Norman si Het. Magka-holding hands. Sino isipin mo sa kanilang dalawa ang bading? Dahil bago mo iisipin yun, patay na silang dalawa. Bakit? Sasaksakin ko silang dalawa. Bayulit. Masyado ka naman. Sasaksakin. Mga hayop kayo. Ba't kayo pa? Bakit hindi kami? Hindi ko ikaw papipiliin. Sino gusto mo maging bading sa dalawa? Si Norman o si Het? Hindi naman makakarelate ang mga listeners natin. Halimbawa nga lang. Kilala nila yan. Okay. Sa palagay mo, sino sa kanilang bagay maging bading? Si Norman o si Het? Feeling ko si Norman. Ang bagay na bading. Kasi mukhang brusko, di ba? Lalaking itsura. Tapos? Pero deceiving pala siya pala yung pusong babae. Si Het naman, di ba, parang soft yung mukha niya, di ba? Pwede mo siyang pagdudam, siya pala yung tunay na lalaki. Di ba? Pwede mangyari twist, yan. Di ba? Pwede mangyari yan.
No? Sila may relasyon. Wala tayong kaalam-alam. Matagal na silang may relasyon. Oo. Parang feeling ko. Talagang sila yung chinismis, no? Si Jerry isama natin. Oo. Tapos, si Jerry, minsan naman, hindi yun. Tapos biglang nakita natin sa likod, tumatakbo, mahabol si Billy. Ang pangit! Ang pangit ng scene! Palitan natin yung Mahabol si eksena. Billy. Sinampal niya si Norman, hayop. Tapos ang tinamaan si Jerry. Ano ba yan? Ay! Ano ba yung script na yan? Pero heto ka nga, open na si Clea at saka si Janela sa kanilang ipinapakita sa publiko, no? Kulang na lang talaga umamin sila na. Pero if ever man, tingin mo, pagtatanungin mo sila na kayo na ba, tingin mo aamin sila? Pwede sa mga Diretsahan. kaibigan nila. Hindi, sa isang interview. Depende sa pag-handle ng interview. Kasi pwede mong itanong na kayo na ba? Sino ang sino sa inyo? Doon sa sino ang sino sa inyo, medyo... Ako, kasi tingin ko pareho sila eh. Kasi dati na yun, si Janela, di ba, nagchichismis na rin yan noon. Naalala mo yung interview natin, si Clea? Hindi, lalaki. Tinanong ko siya na sino ang babae sa inyo. Sinong Mr. Bear ba yun? Ay, uy, congratulations. Nag-first runner-up siya, si Luis. Oo. Nag-first runner-up siya sa Bangkok. Nag-first runner-up siya. Congratulations. O, di ba tinanong ko, sinong lalaki sa inyo? Di ba, sinagot niya na, pareho kami husband. Pareho sila. Siguro sa sitwasyon din ni Clea parang at ni ganun Janelle, din. parang pareho lang din. Oo. Hindi kagaya na katulad na, halimbawa, Gorgie, ikaw may kasama kang lalaki. Halimbawa, Oo. automatic, ikaw yung babae. Oo. Parang ako, pag may kasama akong lalaki, automatic, yung kasama ko ang lalaki. Diyos ko, dun nga, di ba? Dun pa lang sa CR, di ba? Ano yung sa CR na naman yan? Si Tita Molly, papasok na sa CR ng mail. Sinita siya ng pulis. Sabi nung pulis, sabi niya, doon po kayo, ma'am. Kaya akala talaga babae siya. Sa babae siya pinapaihi. Alam mo, sa CR ng babae. 2 beses na ako na ganyan sa Japan. Talagang ano pala sa kanila, Gorgie, ang laki, ang taas ng pagrespeto nila sa mga bading. Kapag ang bading pala po dyan, nakaganito, nakataras ang buhok, naka-lipstick, yung bakla, dahil hindi ka papasukin sa CR ng lalaki, automatic doon ka sa babae. Hindi naman sa sinasabing respeto 'yon, kundi ang dali lang nilang tanggap nila. Oo, madali lang tapos sa kanila. Hindi issue sa kanila 'yon. Tapos sa yung mga atin babae lang naman 'yun eh. Tapos yung mga babae naman ngingitian ka, ganyan. Oo. Sa kanila po walang issue. Kaya ang issue po nasa akin. Kaya parang ayoko nang bumalik ng Japan. Dahil hindi po ako sanay umihina sa po sa mga lalaki. Ayaw mo bumalik ng Japan. Sana lang kung gano'n ang Sinabi sitwasyon. mo yan, ha? Hindi, sana lang ang sabi ko. Bakit na naman? Sinabi mo yan, ha? Bakit na naman? Eto na nga. Nakausap ko si Mr. Jackie Wu ng Japan. Ayaw mong ayaw mong bumalik ng Japan, babalik na ako. Dahil makausap natin Eto, naimbitahan po kami sa shoot po ng isang vertical drama. Alam mo, ngayon ko lang nakita talaga, Tita Morley, yung pag-shoot. Yung napapanood mo sa telepono, di ba mahilig ka manood ng mga drama? Mahilig ako sa mga drama box. Oo. Na ang design talaga, yung pag-shoot nun ay design talaga for cellphone. For vertical drama na vertical drama. ang kuha ay pahaba, hindi pa parihaba. Parihaba ba tawag doon? Horizontal. Oo, yung rectangular na horizontal. Ito pahaba talaga siya, patayo siyang ganon. Na yun na nakikita mo doon sa screen nila yung may frame talaga na may nakatakip dito sa gilid para lang pag ganun ang kuha. So minsan ang mga kilos ng mga artista medyo limited. Hindi makaano kasi baka lumagpas ka sa frame, di ba? Pero bago yan, congratulations of course sa pelikulang Pila ni Gina Pareño at saka si Jackie Wu na yun po ay naimbitahang ipalabas sa pelikula sa Moscow International Film Festival. Parang hindi si Gina Alharian, ha? Gina Pareño. I'm sorry, Gina Pareño. Oo. Alam mo, nakakaano yung kwento ng Pila. Bakit? Kasi isang senior citizen na kailangan lang makakuha ng mga
yung benefits na dapat makuha ng isang senior citizen sa gobyerno. Pero it so happen na kailangan mo pang pumila ng pagkahaba-haba, which is talaga namang nangyayari yan. Tita Totoo Molly, naman, ba? oo. Kukuha siya ng ayuda sa disability, kailangan pumila ka sa PCSO, may kukuha ka ng mga parang accreditation or whatever, pipila ka pa rin, hanggang sa hinimatay na lang daw siya sa pila. At panoorin na lang natin, sana mapapalabas dito sa atin, pero kasi kung ano ang hinahinat na ng isang matandang ito, na lahat na makukuha niya sanang benefits mula sa gobyerno ay kailangan niyang maghirap sa pagpila. Share ko lang sa Gorgie, kasi nung 2 weeks ago, bigayan ng ayuda sa Parola. Tondo, Maynila. Alam mo yung kapitbahay namin ang edad ay 94, 95 na uugod-ugod na talaga, hindi na kaya maglakad. 90 plus? Oo. Alam mo, Gorgie, papipilahin pa? Pinapila pa. Sobra naman. Kailangan daw kasi na personal na kukunin nung senior citizen yung kanyang ayuda. Nakakalungkot, di ba? Samantalang pwede naman yan ipadala. Oo, pwede naman yan ibigay doon sa mga kasama. Tsaka ano pang saysay at nilagyan nila ng Paymaya, yung matatanda. Yung wallet, yung G-wallet. Hindi naman nila nilalagyan. Hindi naman pasok, papipilahin ka pa pala. At ito pa ang nakakaloka dyan, Gorgie. Halimbawa, first time kang kukuha ng benefit. Doon galing ka na sa OSCA tawag doon sa City Hall ng Maynila. So ano ka na, nakasama ka na doon, ibibigay mo pa sa kanila 'yon sa opisina ng mga senior citizen. Tapos yung senior citizen may mga hihingi na ng mga ID. Parang nakakaloka, 'di ba? Ay, bakit kaya pinahihirapan nila ang mga senior citizen sa mga natatanggap nilang nakarapatan nila 'yun, 'di ba? Nakakaloka. Paano na saan napupunta yung mga benefits ng mga senior citizen na hindi nakukuha ng mga senior citizen? Diba? Saan napupunta? Totoo. Nangyari yan, Day. Kasi may yung kasambahay namin, may sinasabi sila na, uy, may matatanggap po kayo ng ganito. Pakipirmahan nyo na po ito. Ipapadala niya sa inyo. Pinapirma naman. Wala namang dumating. O, kita mo. So, i-report nila yon na natanggap kasi may pirma. Oo. Oh, diba? Pero hindi naman natanggap ng dapat na pinag-ukulan nung nung ayuda na yon. My God. Piling ko nga yung may mga leader diyan sa mga senior citizen na yumayaman eh. Siguro yun ang tatalakayin dito sa pelikulang Pila nga na imbitahan po ng Moscow International Film Festival, at isa po dito sa cast nito at isa sa mga producer ng pelikulang ito ay ang Japanese actor, director na si Mr. Jackie Wu. At imbitahan niya kami dun sa shoot ni Mr. Jackie Wu at napag-usapan muna namin yan yung tungkol sa Pila. Kasi napanood mo yung Pulang Araw, nandoon din siya yung tatay doon na Japanese, 'di ba? Ni David Licauco, 'di ba? Siya yung at maganda yung role ni Jackie Wood dito sa Pulang Araw. So natutuwa siya at nabibigyan siya ng mga ganong klaseng mga projects dito sa Pilipinas. Pero alam mo ba na sa Japan hindi siya artista. Director siya. Producer. Marami siyang na-direct ng mga pelikula doon. Pagdating sa Japan ay nagdi-direct siya. Pagdating dito sa Pilipinas ay umaarte siya. Pero syempre Japanese yung role. Sana Tita Molly mag-react ka dito sa kanyang sagot kung ano yung kanyang plano after Pulang Araw at ang Pila, ano ang kanyang plano sa kanyang career dito sa Pilipinas. Heto po si Jackie Wu. Ikaw mag-react, Tita Molly. プランアラウをやった時に自分のキャラクターが全部出せたので、このキャラクターパレホキャラクターパレホのキャラクターのやつもgusto. Gusto daw po niya na yung kagaya daw po ng sa Pulang Araw na character niya. Kasi parang nagandahan daw po siya sa character niya po sa Pulang Araw. So gusto rin po niya magtuloy-tuloy daw po sa... Na makakagawa ng ganong klaseng project. Mataunaji project to, Skuritay na Sky. そうだね、やっぱああいうキャラクターが好きだから。Opo, gusto daw po niya kasi yung ganong character po. Yan. Ayun. So ano masasabi? Masasagot doon ni Jackie kay Jackie Wu,
Arigato gozaimasu ne. Ay! So, ayun na nga. Oo. Ang sarap sana mag-react kung wala yung interpreter. Wala yung interpreter. Magapun-hapunan ka, di ba? Nagapon-napon ka. Eto na nga. So, doon pa rin dyan sa shoot na yan, ang ginagawa nga niya yung vertical drama na Living with a Gangster ng Digital Dreams International. First niya ito na production na for a vertical drama, pero wala pa silang sinasabi kung saan platform nila ito ipalalabas. At sabi nga niya ay gusto niyang ituloy-tuloy ang paggawa dito ng mga ganong klaseng content dito sa ating bansa. Heto pa po ang pahayag ni Jackie Wu. Interpret mo ha? まあその自分で日本の自分の映画も作っていたいと思うし、このフィリピンの技術すごくうまいから、インターナショナルだからそのテクニカルと、一緒にやりたい。 Sa ngayon daw po, pagtapos daw po dito muna, babalik daw po muna siya sa Japan para gumawa daw po ng panibagong movie daw po. And then, pero gusto raw po niya talaga kasi dito pa pagpabalik-balik. Gawa na magagaling daw po sa technique daw po ang mga Pilipino sa pagpagawa po daw po ng movie dito. Ginawa mo, interview muna ni Jaco, tapos interpretation ko, kung tatama yung sasabihin ko, sa sunod. ganun sana. Sa sunod, sige. Kung tatama ba Marami pa akong katanungan dyan kay Jackie Wu sa susunod nating pagkikita. Ipapa-explain ko sa iyo. Ipapa-explain ko sa iyo kung ano ang masasabi mo doon. Mas bongga yun ba? Sige, bukas. Maghahanap ako ng iba pang mga sagot ni Jackie Wu. Pero nanonood sa atin si Tita Becky Villanueva Tezuka. Si Jan sa Japan. Speaking of Japan, si Tess dyan? Diaz laging nanonood sa atin. From Japan din. So marami At si Maria Pangilinan. Oo. Salamat talaga sa kagaya ni Jackie Wu na nagbubuhos siya ng kanyang oras, panahon niya dito sa Pilipinas para may kahit papano may maitutulong din siya sa ating movie industry, sa entertainment industry natin. Kasi isipin mo, katulad yan, nagpo-produce siya ng ganyang vertical drama at iba pang mga pelikula. At least nakakapagtrabaho. May mga trabahong nabibigyan dito sa atin, di ba? Alam mo, sa Japan ako, may ibang kwento ako, Gorgie. Yung banana, banana cake pa sa Japan, yung masarap na cake doon sa Japan. Okay. Banana cake. Alam mo, ang mga Pilipino, talagang bili ng bili banana cake na ganyan. Parang may tinatawag na ganung karton. Hindi ako bumili, ang mali. Parang pound. Parang ganun. Alam mo ba yung banana kung saan galing? Sa Pilipinas. Totoo yun. Di ba? Wala palang magsaging sa amin, sa Japan. At saka mangga. At saka ang mangga. Tapos sa mga mahal ng mangga doon galing Pilipinas. May dried mango doon. Nakita ko. Sabi ko, ang mahal-mahal naman. Iba mga Pilipino, kain ng dried mango. Sabi ko, Diyos ko, sa Pilipinas, magkano lang yan? Diyos ko, nakakaloka talaga. Pero in fairness, Gorgie, ang pagkain sa Japan napakalinis. Ang linis, hindi pati yung pagkakagawa nila. Ang linis talaga nila magtrabaho sa Japan. Kaya nga babalik ka sa Japan, 'di ba, Gorgie? Okay. So sabihin natin kay Jackie Wu. Oo. So yun. Okay. At sana nga po ay abangan na lang natin kung ano ang kalalabasan nitong exhibition. I don't know if it's competition, pero ng pelikulang Pila na ipalalabas nga po sa Moscow International Film Festival simula sa April 16 ang simula ng Film Fest. Thursday. Hanggang 23. So bali 1 week siya. At alamin pa natin kung saan dyan ang screening at kung ano ang kasi nga inimbitahan si Jackie Wu na dumalo doon pero hindi kakayanin sa schedule niya, kaya nanghihinayin siya na hindi siya makaka-attend. I'll ask Direk Adolf Alex kung siya ang dadalo doon sa Moscow International Film Festival. Okay. Batiin muna natin si Mami Sherry Ramirez. Mami Sherry, magandang gabi po. At syempre pabatiin din natin si... Of course, Madam Joyce Ramirez. At nandiyan din si Mama Norma Karingal. At ang ating pambansang nanay na nagwawala, nagagalit kapag hindi agad nabuksan ang transistor. Yes. Inaaway si Flor V. Fernandez. Flor, ano ba? Yes. Andiyan na si Tito Gorgie, andiyan na si Tito Morley, tsaka si Tito Louie. Nagagalit na. Nanay! Linda Zonsa. Bakit wala yung sayaw namin? Dapat ilagay nyo nga dito. Pag nandiyan si Tito Louie.
Ayan, lagay nyo nga, magsasayaw lang Hanap kami. ko Go, ang go, go. beat. Diba? Lagay nyo sa amin. Okay. Lagay nyo rito sa aking computer. Oy, masarap daw ang mangga. Kasi talaga natin, sabi ni Conitan Aguilar. Kaya lang mahal nga, di ba? So, ibig sabihin, bumibili sila sa Japan ng mga mangga-mangga, no? Tapos kahit sa Amerika. Pagdating sa Pilipinas, kain sila ng kain talaga. Naman. Sabi ni Beng Mahadera, ito ikaw mag-comment, ayoko mag-comment dito ha, Tita Morley ha. Tanong ni Beng Mahadera. Speaking of, ito namang si Jojo Mendres, bakit si Paul Salas naman ang naliling sa kanya? Nakikita silang magkasama, bakit puro lalaki? Mado ba namang iling siya kay Sofia Pablo o kay Jillian Wards? Ano ba talaga siya? Ayan. Beng Mahadera, ayan ang tanong. Tita Morley, sasagutin ko pa ba? Oo. Parang hindi naman kasagot-sagot. So ang sagot ng Tita Morley doon ay, lam nyo na. Diba? Parang hindi naman kasagot-sagot. Lam nyo na. Hindi, kasi sa totoo lang, in fairness ha, maganda yung version ni Jojo Mendres na yakap. Sana mapiplay Ako napaiyak ako niyan Ako, hindi, maganda. Walang eklay, maganda talaga yung pagka-areglo ni Mr. Jonathan Manalo. At maganda rin pagka ang rendition ni Jojo Mendres. Mag-focus na tayo sa mga magagandang ginawa niya, sa magandang kanta niya. Hindi na yun sa mga intriga. Huwag na tayo mga issue. Mga lalaki rito, lalaki roon. Ayaw naman ni Jojo sagutin yung issue sa gender. Na kini-question yung kanyang gender. Di, huwag ka magpa-link sa kung sinong ano dyan. Tama. Mga lalaki dyan, di ba? At saka tigilan na yung mga gimmick-gimmick. Kasi hindi na rin, alam na rin ng mga tao. Matalino na po yung mga tao alam ngayon. ng mga tao eh. Kung gimmick o hindi. So, kung kakagatin nila o hindi. Di ba? Ang ganda nung ng una, kanta. nung kay Mark Heras, kinagat. Medyo curious pa tayo noon. Mga tao. Tapos nasundan ng Rainier Castillo kahit papano. Pero after nun, di ba, humaba yung kwento tungkol dun sa sa kay Mark Heras. Tsaka wala siyang balita na walang dugtong na Mark Heras. Kakabit na mga issue, di ba? Mas maganda kasi pag-usapan kay Jojo Mendres, yung dati na tungkol sa kanta niya, dahil maganda naman talaga ang boses niya. Maganda yung yakap sa hopefully mapaplay mo dito, Tita Morley, yung kantang yakap. Sana. Diba? Oo. Pero parang wala mo kabalak i-play? I-play mo naman. I-play mo na. Hanapin ko dyan, i-play ko. Yun. At yun na lang sana sa atin. Eto naman, comment ka, Tita Morley. Ako naawa ako rito kay Casey Concepcion. Sa interview sa kanya na sa isang podcast na sinabi niya na pakiramdam niya wala siyang pamilya. Ako, totoo yan, Tita Morley, kasi alam mo, ganyan din si Mark Anthony Fernandez dati. Yung sinasabi nila blended family, pero para kay Casey, hindi nga masasabing blended dahil family. Hindi siya pwede sa kabila. Kasi, hindi naman sa hindi pwede. Pero, nakikita niya na yung mother niya, may asawang iba, si Sharon, asawa si Senator Kiko Pangilinan, na may mga anak din sila. May pamilya sila. Pero tinuturing naman nila na anak si Casey, 'di ba? Sa father side naman niya, si Gabby Concepcion ay may pamilya din, si Genevieve, na may anak din doon. At tinuturing din naman si Casey na anak din ni Gabby at pati yung tita Jen niya ay ganun din ang pagturing sa kanya. Pero pakiramdam ni Casey ay parang walang may nagmamayari sa kanya. Ganyan si Mark Anthony Fernandez dati. Sabi ni Mark Anthony, sabi niya, si Papa, meron sina Rap nga at saka si Renz, di ba? Tapos si mama niya, meron din sina Win-Win, sina Yod, sabi niya ganun. Sabi dyan si Joey Marquez, panong time na yon. Sabi niya, so sino may-ari sa akin? Totoo, no? Ang malaking katanungan, tinanong doon ni Mark dati, ni Mark Anthony, yan din, ako naramdaman ko si Casey Concepcion, yan din yung nararamdaman niya. Parang nang ang sabi niya, sabi ni Casey, sabi niya, i-quote natin ha, sabi niya, I can't call it a blended family. It is a blended family in my world, but not everyone's world. Sabing ganun. Di ba, Tita Morley? Sabi niya, sabi pa niya? We are not actually blended family, but in my world,
My family is a blended family. Only in my realm. Oo, Hindi no, ano lang yan, sa ang kanya sakit lang sa yun, puso, ang sakit sa nabuhay lang yun. ang sakit sa damdamin, no. Oo, sabi niya, it took 40 years to see this. I think it's very difficult for parents or even for everyone to understand the situation daughters like me are placed in, especially if they themselves did come from a broken family. Kasi nakikita naman niya sa magulang niya sa papa niya at saka sa mama niya na tinatry naman nila na ituring si Casey talaga na buo pa rin sila. Pero sasabi niya, naramdaman niya na hindi siya pag-aari nung dalawa dahil may sarili-sarili silang pamilya. So yun yung nararamdaman ni Kasi Casey. Gorgie, no, parang dalawang pugad 'yan. Sa dalawang pugad na 'yon, ikaw yung unang ipinanganak ng iyong inahin. Kumbaga, tapos ngayon magkaroon sila ng sarili mga anak, sariling pugad. Saan ka pupunta? Oo, sabihin natin mahal ka ng nanay mo, tatay mo. Pero iba pa rin po talaga yung ikaw Buo. ay may matatawag na akin. Na buong pamilya. Buong pamilya. Ito yung mga nararanasan na mga broken family. Ng mga anak nagreresulta ito na dahilan na marami sa mga product ng broken family ay may ganitong sitwasyon na may ganitong ideas na parang kasi nakikita nila sa nakikita nila sa ibang mga bata na kumpleto, 'di ba? Nandiyan yung nanay, nandiyan yung tatay. Kaya ako rin, ewan ko kung agree ka sa akin, Tita Morley. Kaya siguro, para sa akin, tanggalin na natin yung typical na pagpapakilala natin ng isang pamilya. Kasi pag sinasabi nila ng family, na visualize agad natin, may father, may mother, may anak. 'Di ba? Pero ngayon sa pamilya po, not necessarily na may father, may mother. 'Di ba? Meron ding ang nagpalaki sa iyo ay lola lang. Or may nagpalaki sa iyo ay tiyahin lang. Meron tatay Or lang. isa may nagpalaki sa iyo hindi mo tunay na kadugo, pero inadapt ka at tinuring kang pamilya. Pamilya pa rin po 'yun. Pamilya pa rin po 'yun. Iba na nga lang ang pagpapakilala natin kasi ganun 'di ba pag sa mga bata dati pag drawing ka ng family mo nandiyan may tatay ka, may nanay ka, tapos ikaw sa gitna ka. Pero ito sa ngayon iba na iba-iba na po yung pagpapaano natin ng Gorgie, pamilya. No? Pag-usapan natin pag-picture ng mga family picture, yung mga puno-puno, yung family tree. Ikaw to na product ng unang family ng naghiwalay na asawa ng mga magulang mo. Paano mo isusulat ang family tree mo? 'Di ba? Paano mo i-visualize? Paano mo i-drawing? Sa dalawang pamilya ilalagay mo. Minsan tatlo pa. Dalawa na yung tree. Dalawa na yung tree. Pag may pangatlo pa. Hindi, pero ganun kasi 'di ba sanga-sanga yan, may paganan, ganyan, may paganan. Ay yung tree, paano? O di dumami yung branch, dumami yung sangay. Hindi pwede. Dumami yung Ibang mga puno. Dumami yung ano ba tawag nito? Yung branch sa Tagalog, sangay. Sanga pala. Hindi pwede kasi yung asawa hindi pwede maging sanga. Talagang puno dapat yun. So, ang gulo-gulo. Pero ang magulo man, dapat ang pamilya, nagmamahalan, nagtutulungan. At hindi nagdudurugan. Oo. May pamilya kasi, Gorgie, na dinuduro ka. May mga pamilya. Buo nga kayo. Nandyan nga yung nanay mo, nandyan yung tatay mo, pero nagdudurugan niya kayo, nagsisiraan naman kayo. Hindi naman maganda yung ang turingan nyo sa isa't isa. Di ba? Tapos kapag umangat yung pamilya mong isa, ibabagsak na pilit. At minsan pa nga, ang naiinggit pa sa iyo numero 1, kapatid mo mismo. Kadugo mo. Sisiraan ka mismo. Oo. Ay, naku. Kaya nga, so ang pamilya talaga ay iba-iba na po ang ating pagpapakita, of course, ng sinasabi nating totoong pamilya. Nasabi ni Conitan Aguilar, masakit nga daw talaga sa puso. Totoo naman na mahal ang bata ng mga magulang. Kaya nga lang, very obvious na you really don't belong. Sabi niya, sa pamilyang bago ng parents, and they feel it talaga. Totoo naman, mararamdaman nila yan. Hello muna, of course. Ay, pagaling ka. Hi, Mele Badisos. Ang gwapo ni Heto. Pagkatapos natin i-chismis sila. Ang gwapo ni Heto. Hi, Mele Badisos. Hello. And Arnold Relampago dyan sa Kalibo. Hello sa inyo dyan. And Ligaya Angki. Hello dyan sa
ngayon, nag-snow na naman. Saan? Sa Alaska, sabi ni Ligaya Angki. At Bumabalik ba yung mga snow na yan? Di ba dapat seasonal yan? Dapat, kasi di ba spring na, wala na dapat snow. Nag-snow daw uli. Yun. Hello kay Florby Fernandez, of course. Francisco Antonio Ramirez Garcia ng Nueva Ecija. Ivy Gutierrez. Anthony Abrenica. Hello. Of course, Tita Becky Villanueva Tezuka. Si Basie Bunsoy. Florby Fernandez. Onika Ihako ng San Jose del Monte, Bulacan. Rina Alcantara Mayli. Pa-interview ka na sa amin. Lorelyn Tagle. Dito sa Amerika, baligtad yung mga illegal dali kumuha ng ayuda, pero yung nagtrabaho kailangan ng papers, lalo na sa California. Ronnie Cruz, hello sa inyo dyan. Lynn Reyes, Miggy Falier Villa. Our golden mangoes here are from Mexico, not the Philippines, sabi ni Rina Alcantara Meli. Okay, It's Gorgie. not the same. Pati yung saging, minsan meron pa saging na masarap din ang saging bukod sa Pilipinas, sa Cuba. Yes. Anyway, Gorgie, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating chikahan at bago tayo mag-commercial, batiin ko muna si... Wala yata tayong commercial ngayon. Jezerel Domingo, Yes. si Risa Gerong, Brenda Tagadtad, binabati natin. Binabati rin natin, ayan, si Ronel Sacro Minil, si Regine Raimundo, ang taong napakalambot ng puso na tumulong sa mga mahihirap, si Fritz Cardenas, at syempre pa si Melchor Marquez, ay ang pinsan ko na taga Pangasinan nanonood, at si Tony Lin, si Elia Lengbal, at good evening Tito Morley watching from Pampanga. Pagkain din natin si Ivy Gutierrez. And of course, hello Lynn Figueroa and Kokoy Buncan. Hello muna. Sabi ni Ana Valencia, ito kay Ana Valencia. Ano sabi ni Ana Sa Valencia? school, humihingi daw ng family tree. So yung anak ko, 3 picture lang ang nilalagay ko. Sabi niya, ako, nanay ko, at siya. Yun lang. At we are more than enough. Sabi ni Ana Valencia. Matari talaga siya. Yan lang ang kanyang family tree. Matari talaga si Ana Valencia, no? Oo. Interviewin nga din natin yan. Oo. Yes. Okay. Tuloy-tuloy ang ating chikahan. Siyempre, bago tayo magtuloy-tuloy ng chikahan, meron kang gustong ipaalaala, Gorgie. Of course, bago magkalimutan, di ba? Dapat nating ipaalala sa ating mga misis na mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskos ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy-duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Ay! Mami! Laundry Day na ba? Kunot noo ka na naman ba sa makapit, madikit, at malupit naman siya? All you need is Pride. Bakit pahirapan ang cellphone sa Pride? Easy and worry-free ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud and Cebu-Mon cotton. Gawa ng ACS to. Yes. At paparay ang ngiti ko. Gusto kong batiin ang Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, Paranaque. At hanapin ang maganda at kaakit-akit na si Dr. Annalisa Boras Ansa. Ang Swiss Dental Clinic ay very friendly sa price, mura, matibay at super ganda talaga. Ino-offer nila ang cosmetic dentistry, general dentistry, oral prophylaxis, restoration, extraction, oral surgery, don't talk to me periodontal problems, root canal, crowns, bridges, and veneers na tulad sa akin. Hi kay Dodong Boras. Go, 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 go! Yes! Eto, ewan ko kung ano naman ang ano mo dito. Kung agree ka rin ba dito, kung napapansin mo sa mga soap opera na panghapon, o kung napapanood ka sa mga soap opera ng panghapon, na kapansin-pansin
minsan napaka-exaggeration ng mga acting nila. Yung mga nilulublob sa putik, hinahampas ng cake, yung mga ganun. Kasi naalala ko, may isang actress na sanay na umaarte sa mga afternoon drama, sinasadya raw talaga yun. Kapag afternoon drama, dapat exaggeration yung mga may awayan, may mga matitindi talaga yung mga nagsasabunutan. Ay, ganun mo talaga yung real life eh. Oo, ito na nga, yung mga nagsasampalan. Kasi panghapon, kasi sabi niya, supposed to be, natutulog yan ng mga tao si siesta para matanggal yung antok. Dapat ang pinapanood nila, ganun mga action. Recently lang po ay trending itong eksena sa House of Lies na kung saan ay nilublob ni Beauty Gonzales sa cake, sa mahabang cake si Chris Bernal. Yes, 'di ba? Na talagang punong-puno na ng cake yung mukha ni Chris Bernal. May picture tayo doon, pakita. Ayan, para yan yung kanyang pagkatapos ng lubluban sa cake. Tapos sinuntok ng pagkalakas-lakas ni Beauty Gonzales si Mike Tan. Sabi ko, ganun ba talaga kasi na-interview ko kagabi si Beauty Gonzales sa premiere night ng Huwag Kang Titingin. Sabi ko, ganun talaga ba ang formula ng isang afternoon drama? Dapat parang medyo OA na, exaggeration na yung mga ganyang mga eksena. Heto naman ang depensa ni Beauty Gonzales. Panoorin po natin. Sa totoo lang, Kuya Gorgie, parang sa totoo lang, sa totoong buhay naman, OA naman talaga reaction mo. Pag malaman mo na tapos magkasama kayo sa isang bahay, tapos 16 na taon, tinago mo sa akin. Siguro, ikaw, baka sobra pa magawa mo rin. Sa cake talaga. Ikaw, yan! Baka sobra pa, di ba? Kulang pa nga yung suntok ko kay Paolo, kay Mike Tan. Dapat flying kick pa. Hindi po kasi sabi nga po ng afternoon drama, ganun daw talaga. Yes. Oo naman. Alam mo naman soap opera, kailangan talaga exage. Hindi naman afternoon or evening. Pag soap opera, kailangan mo talagang all out, di ba? And at the same time, nakakatuwa naman na makalimutan ng mga tao yung taas ng pagpresyo ng gas sa panahong yun. So, I'm happy sa support at nag-trending yung show natin doon. Ayan. Ayun naman. Oo. Ako, hindi na bago sa akin yung kwento kasi sa ABS-CBN, ginagawa na talaga yan noong paman. Kay di ba? Kinukwento nga sa atin ni Gladys Reyes. Oo. Tutuhanan yung sampal talaga. Oo, si Gladys Reyes. Diba, dumating pa yung puntong sinampal si ni Judilit, ni Judian. Sinampal din niya si Judian na nagkatotohanan talaga. Sampahanan. Namutik nang masira yung friendship nila na dahil sa ang lalakas ng sampal nila. Pero kasi sabi ni Gladys talaga, pag yung nananampal siya, nananakit siya, tinututuo raw niya talaga. Kasi ang hirap daw i-fake eh. I-fake. Iba naman mga artista ay okay lang sa kanya na tinututuo rin yung pananakit sa kanila. Pero naalala ko dahil may isang magaling na actress na hindi na siya active ngayon, pero maganda at magaling na actress. May eksena sila, sinampal niya si isang magaling ding actress na premiado, daming awards, 'di ba? Aba, nung sinampal, suot ba naman ng singsing? Na malaki yung bato? So tumama yung bato sa mukha. Di dumugo. Nasugatan, nagasgasan yung mukha. Mali naman yun. Oo, para bang sinadya niya talaga. Sinadya mo. Kaya sinumpa na siya nitong actress. Kaya lang ngayon, hindi na siya maokray-okray ni actress kahit nga nasampal siya na dumugo yung mukha niya. Kasi nagmadre na yung... Ako naman, may alam naman din ako. Nagmadre na yung actress na yun. May alam naman ako yung actor na mahusay. Character actor. Nagtina siya ng buhok niya na kulay itim dahil kailangan baguhin yung kulay ng itim na buhok Dahil ito na yung eksena, kinukunan na. Pinagpawisan ng gusto itong si character actor dahil mainit na eksena sila kinunan. Mainit. Okay. Katiri ka na. Day, hindi alam lang tumutulog. Ang eksena, Day. Ang eksena, mananakit tong lalaki na to doon sa babae. Dahil kung ilang beses kinunan, dahil hindi matapos-tapos. Kasi si actress, tawa ng tawa dahil.
Hindi alam. Ba't hindi kinat ng ng direktor? Tumutulo yung itim dito na katatapos lang palang magtina. Magulay. Pero ngayon sa mga artista, may isa ring premyadong aktor, nakita ko talaga bago kinukunan niya eksena niya, para siyang Lipstick. stick siya, na ginagano na dito, tinatakip na, so walang tulo. Ay, mabalita ko nga bukas sa 2 alam mo, hindi daw alam ang gagawin ni aktresa. Heavy drama eksena eh. Oo. Tapos nakikita niya tumutulo yung yung itim na pulbos na ng hair dye. Oo, ganun. Ngayon pa lang to mga kaibigan natin, mga viewers and listeners na to. Ngayon pa lang magtatanong na bukas yan kay Katunying at kay Jerry kung sino agad yung pinagbalik. Okay. Bukas na. Anyway! Pagdasal na natin sila. Pagdasal na tayo. Dasal na agad. O siya, sige na. Diyos ko, ang bilis. Parang ayoko pa tumigil. Sige. Hi muna sa mga nagapisak boys ng Kasipagan, Tondo, Maynila. Anong nagapisak boys? Kasipagan. Binaligtad lang. Okay. Yung lugar namin sa Tondo. Okay. Okay, panalangin para sa kapayapaan sa Pilipinas. Sa saliw ng awiting, Panginoon, patawad po ni JB Pascual. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. O Panginoon, tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan na nakawawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. O Panginoon, huwag niyong kalimutan, sinasama namin sa aming panalangin ang mga bansang nasa Middle East na kung saan marami ring Pilipino ang naroon. Sana po tuloy-tuloy na po ang ceasefire at hindi na matuloy ang digmaan at ang nakaambang pong pagtaas ng mga presyo ng bilihin sa aming bayan. Sana po ay huwag na ring matuloy. O Panginoon, pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging iyong liwanag sa Asya at sa buong mundo. Amen. Ang magulang, minamahal, nirerespeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahihiya, hindi ipinahihiya. Tandaan po natin sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward yan, ang magmahal ng magulang. At sa mga anak, sa mga kababaihan naman na nagdadalang tao, kung may problema, huwag niyo pong ipalaglag to dahil ang sanggola hindi pina-abort, hindi itinatapon kung saan, hindi pinagbibili, hindi tinatalikuran dahil yan ay dakilang regalo ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Morley Alinyo. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa inyo lahat. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Hesus sa buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Babu! Sa loob ng